pag dumating yung time na nangingibabaw na yung takot sa puso't isipan mo, lagi mo agad iisipin ang mahal na Panginoon. Lord, iligtas niyo po ako. Ito na naman po, nangingibabaw na naman po yung takot sa aking puso't isipan. Lord, iligtas niyo po ako. Ayun kaagad yung lagi mong iisipin, no? Kasi ako, yung time na nangyari sa akin to, which is panic attack, nangibabaw na talaga yung takot, no? Nangibabaw na talaga yung takot. Wala na akong maiisip kundi takot na lang. Wala na akong ibang maiisip kundi mga pag-aalala, takot na lang. Hindi ko naisip na may mahal na Panginoon na handa akong iligtas sa anumang oras, no? Nawala sa ano ko yun, nawala sa vocabulary ko yun. Kaya pinagharian tayo ng takot, no? Hello guys, hello classmate, magandang umaga. Topic natin ngayong umaga, mga dapat mong isipin at isaalang-alang kung ikaw ay nagsasuffer ng anxiety disorder. Disclaimer lamang po, no? Ang mga isinishare ko po sa inyo ay base lamang po sa aking personal experience pagdating sa anxiety disorder, dahil minsan din po akong pinadapa ng anxiety disorder. Guys, pasensya na kayo sa aking mata. Medyo puyat pa tayo dahil panggabi tayo sa ating duty. Naglaan lang ako ng kaunting oras para sa inyo, para kahit papano mabahagian ko kayo ng kaunting kaalaman patungkol kay anxiety disorder, no? Bago tayo mag-umpisa guys, no, gusto ko lang ipagbigay alam sa iyo. Lagi mong iisipin na ang buong katotohanan pagdating kay anxiety disorder, ang tangi niya lang power talaga is manlinlang, mambudol, mang-scam, manakot sa pamamagitan ng mga sintomas na yan, yung mga nararamdaman mo. Lahat ng yan, pamamaraan niya. Yung dapat lagi mong itinatatak sa kukote mo, no? Na lahat ng nararamdaman mo, lahat ng pangit na pakiramdam na nararamdaman mo ay panlilinlang lang at pananakot ng anxiety disorder. Ako na mismo nagsasabi base sa aking experience, no? Kasi nung wala pa akong kaalaman pagdating sa anxiety disorder, wala pa akong kaalaman, naluloko niya ako, nalinlang niya ako. Yung katulad nung sa sakit ng ulo, pagkahilo, yan, nalinlang niya ako niyan ng mahabang panahon. Kasi ayan po yung ayan po yung pinakamatagal na nawala sa akin, yung pagkahilo. So ibig sabihin, natakot, nalinlang din ako ng anxiety disorder. Kaya ito yung sinishare ko sa inyo ngayon, na huwag kayong magpapalinlang pagdating kay anxiety disorder. Na which is, yung panlilinlang niya ay inihahatid niya sa atin sa pamamagitan ng mga sintomas, no? Ayan, panlilinlang niya yan, yung mga palipat-lipat na bigat ng ulo, parang may pressure na nadadamay pati yung batok natin, tapos feel natin kumakapal na yung face natin, nagiinit yung face natin. Lahat ng yan, lagi mong tatandaan at maging matalino ka na pananakot, panlilinlang lang ng anxiety disorder yan. Yung mga chest pain mo, yung mga feel mo humihilab yung dibdib mo, yung tiyan mo, feeling mo humihilab na akala mo may kakaibang nangyayari sa loob ng tiyan mo, tapos feel mo may sakit ka na sa puso. Lahat ng yan panlilinlang niya, no? Yung naranasan ko rin dati yung lahat ng binabanggit ko na ito ay panlilinlang ng anxiety disorder. Kasi katulad nyo rin ako guys, na natakot sa umpisa dahil wala pa akong kaalaman kay anxiety disorder nun nung nalinlang niya ako. Ang dami kong naranasan na mabibigat na sintomas na na-realize ko na lang bandang huli ay scam lang at panlilinlang, pananakot lang pala ng anxiety disorder. Darating yung time na
Marirealize nyo lahat yan. Darating yung time na marirealize nyo lang yan na pananakot lang lahat yan ng anxiety disorder. Kung hinaharap nyo yung mga takot nyo, no? Kung talagang isinusuong nyo siya at sinasalubong nyo siya, no? Marirealize nyo yan bandang huli. Babaliwalain mo na yung mga sintomas na yan na panlilin lang niya. Marirealize mo bandang huli na pananakot niya lang pala yan. Yung mga madalas na pananakit ng mga katawan, yung panlalambot ng katawan na feel mo lobat ka, no? Lobat na lobat, yung feel mo lobat na lobat pagkagising mo pa lamang sa umaga. Nandun na yung pananakot, panlilin lang niya na kala mo pagod na pagod ka tapos lobat na lobat ka. Ayan, isa yan sa panlilin lang niya, pananakot niya. Tapos yung palpitation, no? Yung mabilis na kabog ng dibdib na magugulat ka na lang na bigla-bigla na lang bibilis yung pintig ng puso mo, no? Ang bilis-bilis na hindi mo mawari, no? Hindi mo maintindihan ba kung saan nagmumula, no? Lahat ng yung panlilin lang niya, pananakot niya. Kasi kaya bigla tayo nagpalpitate, no? Bigla nagpalpitate yung puso natin, yung dibdib natin, kasi nagpadala siya ng nagpadala siya ng sintomas, no, na ikinatakot natin, no? Kasi nagmumula yung palpitation sa takot kumbaga may nakaramdaman kang kakaiba nun sa katawan mo tapos nagpanik ka, dun nagsimula yung palpitation mo kasi nagpadala ka sa takot, no? Nagpadaig ka sa takot, kaya ayun na yung palpitation mo na experience mo na siya ngayon. Ayan po yan. Maging matalino nga na lahat ng yan ay scam, pandaraya, pananakot. Ayan yung lagi mong isaalang-alang, lagi mong iisipin yan at lagi mong tatandaan yan. Pero sa umpisa talaga matatakot talaga tayo dyan. Sa umpisa, katulad ko na na-scam ako nung umpisa talaga, nung kasagsagan ng anxiety disorder ko. Na-scam niya ako nung una dahil wala pa akong kaalaman, wala pa akong knowledge. Tapos ito pala guys, no, may pinaka ko sa inyo, no. May pinaka-advice ako, pinaka advice na kakapitan mo hanggang huli at dito sa na to, hindi ka mabibigo, hindi ka mapapahiya, no. Kasi kapag nangibabaw yung takot sa puso't isipan mo, no, nangibabaw yan, wala ka nang maiisip kundi takot, no. Sa sitwasyon na yon, natakot ka, no, lagi mong iisipin, kaagad mong iisipin na ang mahal na Panginoon. Lagi mong iisipin yan. Pag dumating yung time na nangingibabaw na yung takot sa puso't isipan mo, lagi mo agad iisipin ang mahal na Panginoon. Lord, iligtas niyo po ako. Ito na naman po, nangingibabaw na naman po yung takot sa aking puso't isipan. Lord, iligtas niyo po ako. Ayun kaagad yung lagi mong iisipin, no? Kasi ako, yung time na nangyari sa akin to, which is panic attack, nangibabaw na talaga yung takot, no? Nangibabaw na talaga yung takot. Wala na akong maiisip kundi takot na lang. Wala na akong ibang maiisip kundi mga pag-aalala, takot na lang. Hindi ko naisip na may mahal na Panginoon na handa akong iligtas sa anumang oras, no? Nawala sa ko yun, nawala sa vocabulary ko yun. Kaya pinagharian tayo ng takot, no? So lagi mong iisipin kaagad ang mahal na Panginoon sa sitwasyon na yun. Tignan mo, magugulat ka na lang, ililigtas ka niya. Hindi ka mapapahiya. Lagi mo yung iisipin, no? Kunyari na-experience mo na si panic attack. Ito na, yung time na yun, na-experience mo na, no? Wag mong iwawaglit sa isipan mo ang mahal na Panginoon. Dahil ayun yung magsasalba sa'yo sa time na yan, no? Ayun lang lagi yun lang yung lagi nating lagi nating iisipin, no, na may mahal na Panginoon na handang magligtas sa atin kapag nangingibabaw na yung takot sa ating puso't isipan, no.
kapag nangingibabaw na. Ayan ang wag mong kakaligtaan. Ayan yung pinaka best advice ko sa kapag nangibabaw yung takot sa puso't isipan mo. Ayan yung in-apply ko, kaya ako nakaabot sa ganito. Naibalik ko yung dati. Isipin nyo, biruin nyo. Ang buong akala ko magiging taong bahay na lang ako. Yung hindi na ako makakapagbisikleta muli. Yung magiging taong bahay na lang ako. Yung takot na sa lahat. Kasi natakot ako sa lahat eh. Ultimo makakita ng tao, natakot ako. Sumakay sa kahit na anong sasakyan, natakot ako. Yung lumabas lang maglakad-lakad, natakot ako, no, dahil sa sobrang hilo. As in, di na talaga mawala-wala yung hilo ko. Yung parang nawawala na ako ng gana. Kasi hindi na mawala-wala yung hilo ko eh. Talagang nandun na lang lagi. Ano ba to? Sabi ko, habang buhay na ba to? For life na ba to? Na andito lang lagi yung hilo ko. Pero hindi. Sa paglapit ko sa mahal na Panginoon ng taos puso, ibinalik niya yung dating lakas ko at mas malakas pa, no? Na kung saan wala ka ng takot sa kahit na ano. Yung simpleng trangkaso, simpleng hilo, baliwala na sa'yo yan. Yung mga simpleng sipon, baliwala na sa'yo yan. Blessings pa nga eh, na nagkaroon ka ng anxiety disorder. Dahil dito sa sakit na ito nakilala mo ang mahal na Panginoon, mas lumalim ka sa Kanya katulad ko. Mas lumalim ako sa mahal na Panginoon nung nagkaroon ako ng anxiety disorder. So para sa akin blessing pa ito, no. So yun yung lagi mong isaalang-alang, no. Lagi mong iisipin na lahat ng yan ay panlilin lang. Huwag kang aatras, no. Huwag kang aatras. Kunyari papasok ka ng trabaho mo, nagparamdam yung anxiety disorder sa pamamagitan ng sintomas, no. Instead na umatras ka, matakot ka is go lang. Lagi mo lang patunayan kay Lord na kaya mo yan, na hindi ka natatakot. Kasi kapag nagpadaig ka sa takot, ibig sabihin nawalan ka ng tiwala kay Lord. Yun lang naman yan eh. Kailangan mo lang naman talaga patunayan na hindi ka natatakot, no. Kailangan mo patunayan sa mahal na Panginoon yan. Kapag napatunayan mo yan, kapag sinuong mo yun, yung takot na yun hinarap mo, magugulat ka na lang isang araw ibabalik ng mahal na Panginoon yung tapang at lakas mo. Actually, binalik niya na nga talaga yung tapang at lakas mo eh. Sa totoo lang, bago ka pa lang humiling sa Kanya, alam niya na yan eh. Alam na ni Lord lahat ng kahilingan mo. Alam na ni Lord na gusto mong gumaling. Alam niya na yan bago ka pa man humiling sa Kanya. At pinagaling ka na niya yung time na yun. Yung time na yun na paglapit mo bago ka pa lang lumapit, pinagaling ka na niya. Alam mo yung naging problema na lang, no? Bakit may nararamdaman pa tayo? Bakit ganito kung pinagaling niya na ako? Bakit ganito? Bakit ganito pa rin nararamdaman ko kung pinagaling na ako ng mahal na Panginoon? Isa lang ang ibig sabihin yan. Nagpapadaig ka sa mga panlilin lang, panunukso, pananakot ng anxiety disorder. Yun lang yan eh. Kasi yun lang yung power niya talaga, yung manlinlang manakot. Hindi niya hawak yung buhay natin. Yun yung lagi nyo tatandaan. Lagi nyo isaalang-alang yan. Lagi nyo itatak sa kukote nyo yan. Na huwag kang magpapalinlang. Huwag kang magpapatakot. Huwag kang magpapa-scam. Huwag kang magpapabudol. Yun yung lagi kong ina-advise sa inyo eh, di ba? Kasi pag nagpadaig ka sa takot, nawalan ka ng tiwala kay Lord. Lalo kang matatagalan sa yung overcome kay anxiety disorder, no. So yun lang sa araw na ito, guys. Mga classmate, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aking channel. Guys, may hilingin nga pala ako sa inyo, no. Paki-follow nyo naman yung aking Facebook account. Ito yun, guys. Yan, i-follow nyo ako dyan, no? Kung sawa na kayo makinig sa mga advice ko sa anxiety disorder, medyo tumawa naman tayo, no? Sa mga ina-upload ko dito, medyo konting lang, matatawa ka lang ng konti. Kahit pa paano naiibsan yung yung mga
takot na nararamdaman mo. So pasensya na kayo medyo haggard kasi panggabi pa tayo sa ating duty, no? Hindi pa tayo umuwi dahil gusto ko mabahagian ko kayo kahit kaunting kaalaman kay anxiety disorder. So maraming salamat guys. See you in my next video. Salamat.
Thank you.